Iligal na ang operasyon ng mga pogo dito sa Pilipinas pero sa ibang bansa naman nabibiktima ang mga Pilipino. Ano ang aksyon ng gobyerno dito? Alamin sa Agenda Report ni Lyja Bonzo. Simula 2022, naibalik ng pamahalaan sa bansa ang halos 2,000 Pilipinong biktima na human trafficking mula sa Myanmar, Cambodia at sa iba pang kalapit na bansa. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, karamihan sa mga ito ay narinlang sa online job scams at nauwi sa pagkaka-exploit sa scam hubs. Sa ika-11 Manila International Dialogue ng Interagency Council Against Trafficking ng Pilipinas, isa raw sa mga ilalabas na draft bills ng bansa ay ang amendment sa Republic Act No. 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Lalo na sa OSAIC, very transnational yung krimen na yun, no? Dahil nga nakita natin sa mga pangkaraniwan na OSAIC natin dito, may dayuhan na pedophile na humihiling, na bumibili ng mga sisaim, no? Yung mga child pornography sa mga Pilipino dito, no? Posibleng mapatatag ng amendment na ito ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa foreign law enforcement. Magkakaroon daw ng bagong intel or leads para sa mga individual na sangkot sa pang-e-exploit at sa paggawa ng child sexual abuse or exploitation materials. Maganda dito na halimbawa may na-raid ng NBI or PNP ng isang tahanan na may nakita mga device doon. Pag in-examine yung mga device na yun, may makuha tayong mga data from that, pwede natin ibato sa foreign law enforcement at gagamitin nila yun para hulihin yung mga taga sa kanila na bumibili ng mga sisaim dito. Tapos sila naman, may mga panibago na naman silang makikita mga sisaim sa dako nila, pwede mo nila ibato sa atin kung mga Pilipino to. Bukod sa foreign law enforcers, tinitignan din daw ng IACAT ang pagpapalinaw ng gampanin at responsibilidad ng mga telecommunication companies sa issue ng human trafficking. Titignan daw nila ang kapangyarihan ng telcos na makapag-takedown ng websites na naglalaman ng exploitative materials o nagiging lunggaan ng exploitation. Bubusisiin naman ng IACAT kung paano pwedeng magamit ang mga materyales na ito para makatulong sa mga investigasyon tungkol sa trafficking. Para sa Agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.